Magandang araw sa inyong lahat at sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nandito muli tayo, Romy Sabaldan, ang inyong lingkod sa panibagong vlog. Basta makasuri-suri ta sa Davao ay malayo kasi ako doon sa sentro mga 20 kilometers kasi nasa bukid ako. At kagaya nga ng ating title ng ating panibagong vlog, kahit saan sa Davao may construction, maliliit man, malalaki. Kagaya nito, ito malakihan ito kasi itong project na ito 3.1 billion pesos ito Ito yung tinatapos nilang trabaho sa Connector Road ng Bukana Bridge. Tingnan mo sila magtrabaho, malinis, tsaka professional. Kasi Chinese engineering ito Ito yung sa China Road and Bridges Corporation. Yan, nakatayo noon. Crane wheel lang makikita natin dyan. Ito yung mga project na malalaki na mapapanood mo galing ka doon sa Bolton Bridge. At going farther south, ito yung sa Ulas flyover or viaduct. Kasi mahaba-haba siya kaya viaduct ang tawag. Yan, patuloy silang nag-launching ng mga girders kagaya nito. At malapit na rin matapos ito kasi medyo mabilis-bilis ang trabaho ngayon. Pwede na rin siguro hindi aabot ng 2028 magagamit na ito. Kahit na kung kung bilisan talaga. Kasi nga wala na yung mga critical na trabaho nito kagaya ng pile foundations at saka yung mga piers. Andyan na, nakatayo na lahat. Ilang piers na lang itatayo dyan Yan, pag nakikita mo yung mga 60 tonner na mga crawler cranes dyan, talaga may operation sa girder launching. At kagaya ng nasabi ko, kahit na katapusan ng 2027 at going farther southwest, ito yung mga naglalakihang mga gamit na makikita natin. Ito yung mga malalaking heavy equipment nila sa boring. Kasi nga dito yung malaking project din na twin tunnel sa Matina, Biao hanggang doon going north. At tapos na ito, nabutas na lahat ito. Itong 2.3 kilometers on each side, tapos na. At going north naman, northeast, ay siyempre yung SIDC Bridge, Samal Davao Connector Bridge. Ang mabilis dito sa inland, yung offshore na trabaho ng pagtatayo ng mga, dito ka mag-umpisa sa Sea Crossing Bridge papuntang Limao sa Samal Island. Yan, dyan sila nagkakaroon ng onshore drilling hanggang sa ngayon. Ang mabilis itong sa offshore, itong mga tinatayong piers para sa ramps. At dito mas mahirap ang trabaho dahil nasa dagat. At saka napakalalim pala ng mga pier, ang mga pile foundations nito abot hanggang 120 meters. Yung sa Bukana, akala ko pinakamalalim na yun, 70 meters. Pero dito sa Sea Crossing Bridge na ito, sa SIDC, mas malalim pa, 120 meters. Ayan yung telescopic drilling rigs nila. Napakalalim, tsaka matibay itong tulay na ito. Ngayon, dito naman ito yung Davao Coastal Road na magko-connect naman doon sa SIDC Bridge. Pagkalabas nito sa Rafael Castillo Street. Yan, patuloy pa rin ang trabaho dyan. Pero actually, old footage ito. Tapos na ito. Ang trabaho nandoon na sa Castillo. Ito yung tulay sa Magsaysay Park. Na yan, bilyonis din yan. Pero hanggang ngayon, di pa natin nagagamit.
wala silang synchronization eh. So dito tayo sa siyudad ng Davao. Kasi we are covering a 5-kilometer radius of our vlog today. Kaya yan, andyan yung Vivaldi Residences. At saka dito ka tatayo. Ito palang Uniqlo. Ito yung isa sa pinakamayaman na negosyo sa Japan. Japanese pala itong Uniqlo. At saka yan, ito ang isa sa nagpapabago sa mukha ng Ramon Magsaysay Extension. Yan yung yung Vivaldi Residences na naka-timing ako, nasa tuktok niya yung araw. Kaya inulit ko uli ang pagkuha niya, mas matagal-tagal kasi nga na timingan ko yung araw na nasa peak ng Vivaldi Residences. Doon mismo sa yung building na yan. Pero ito may mga yellow tagging sila eh. Kailangan kasi mag-repair ito dahil dalawang malalakas na lindol ang dumaan sa Davao City. Yung pinaka malakas nga yung sa Manay, Davao Oriental. Kaya kailangan ng repairs. Sabi ng ating mga building code officials at mga civil engineers. At yan, dito maganda ang kuha na ito dahil makikita mo yung arko ng Chinatown sa Ramon Magsaysay Avenue. At dito traveling tayo. Ito yung sa San Pedro Extension na kagaya na nasabi natin, nagbago na ang mukha dito. Yung mga lumang building napapalitan na ng mga bago, may mga bagong investments dito. Ayan. At ito ngayon, itong Ponciano Reyes, hindi na pala ito Ponciano, pinalitan na ng Banggoy. Sa kalayuan, ito naman yung pinakasentro ng ating syudad. Yan yung City Hall of Davao. Papanood mo. At isa yan sa pinakalumang building ng Davao City. Itong Davao City Hall natin, ito yung isa sa mga pre-war buildings na itayo nung wala pang 1940s kasi 1941 nagka-giyera nga eh. So pre-war ito, naitayo ito early 1930s to 1940. Kaya luma na ang building na ito, binabago-bago lang, bago lang sa bagong repainting niya. At maganda ang City Hall na ito. Pag nakatayo tayo ng mas moderno, pwede nang gawing museum yan. So yung Osmeña Park na ito naman yung Rizal Park, nagbago na rin. At meron na siyang napakatibay na canopy. It's made of metal. Saka matibay na canopy. Yung stage na yan, yan yung old stage ng Rizal Park. Meron na ngayon siyang disenyo ng Philippine Eagle. At yung sa katabi niya, ito yung dating kainan dito. At saka dito nakatayo yung dilapidated building ng City Building Official at saka City Engineer's Office. Yung site na yan na malapit sa City Hall Building. At lumipat na siya. Ito na siya ngayon. Meron na siyang 5-story na bagong building. Itong City Engineer's Office at saka City Building Official. Katabi niya yung City Health na noon ay dilapidated na rin. At meron na rin siyang bagong 5-story building. At doon sa likod yung mga condominium na units. At ito yung isa sa pinakabagong vertical construction na malapit ng matapos. Mapapansin mo pag merong mga crane towers, mga high-rise building construction yan, at saka mabilis ang kanyang trabaho pag meron tayong ganyan na mga crane towers. Ngayon, ito yung sa May Bonifacio Circle. Pag ikot mo dyan, yung fanning na yan natin,
papunta na yang isa sa pinakalumang street. Alam mo yan, pag papunta ka ng San Pedro Street, pag nakita mo na yung old renovated building ng Philippine National Bank. Andito rin yung isa sa mga pinakalumang building gaya ng Hotel Maguindanao na hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit. Mura nang nagsara yan. At isa sa mga landmarks nga dito ay itong San Pedro, which is named after the street. Yan yung bell tower niya na makabago na yan dahil noon yan wala yan. Kasi ang San Pedro Church, ito yung isa sa pinakamalaking Catholic Church. Ito yung sentro ng Catholic Church sa Davao City. Ayan o, yung hugis sa papal cup ng simbahang ito. Yan yung papuntang San Pedro Street. At may mga billboard sila for national prayers and repentance. Pero sabi ng ating Independent Commission on Infrastructure, walang repentance kung walang restitution. Kaya babalik. That is also biblical kasi nga babasa mo doon, kailangan may restitution talaga. Pag nakita mo yung memorial na yan, ito yung katapat ng San Pedro Church. At dito matutunghayan yung modernong building na natin dito sa Sangguniang Panglungsod ng siyudad ng Davao. Dito sila nagbabalangkas ng batas. Ito yung Sangguniang Panglungsod ng ating Davao City. Yung Davao City Council mismo. May disenyo siyang moderno ang disenyo niya. At dito na tayo sa pinakalumang street sa Davao City, San Pedro Street. Kahit saan meron chowking eh. At para ding video itong land bank, kahit saan merong land bank. At ito nga yung pinakalumang street sa Davao City, ang San Pedro Street. Ngayon, wala na yung mga lumang building niya, mga bago na rin, mga concrete yung pinakamatayog na building dito, yung dating mention na ngayon is ng hotel. Mahaba rin itong San Pedro Street, pero mas mahaba, ang pinakamahaba dito yung Ramon Magsaysay Street. Siguro merong Ramon Magsaysay Street is around 3 times longer than San Pedro Street. At nandito tayo ngayon, pag ikot mo sa Ilustre, dito ka naman mapupunta sa Quirino Avenue. At ito yung isa sa pinaka-mabisi na traffic na lugar sa Davao City, itong Quirino Avenue, Quirino Street. At pag-uwi natin, I reward myself with my comfort food. Ito yung napakasarap ng durian puyat. Alam mo kasi itong durian puyat, nung mag-issue ang Singapore Medical Journal, lalong dumami ang kumakain ng durian ngayon kasi nga zero bad cholesterol siya. Meron siyang cholesterol pero good cholesterol ang meron sa kanya itong durian puyat. At kung kapanipaniwala naman sinabi ng British Medical Journal na all sicknesses start with the colon. So pag colon ang dahilan pala ng lahat ng sakit, ay ito ang kainin natin kasi ito ang naglilinis ng colon natin eh. Pati yung papaya, yung papenya at saka ito yung pinakamabisal sa colon. Para wala kang sakit, ito ang maraming kainin mo, itong durian puyat, at saka napakasarapan niya at napakasustansya ng durian. Yan yung maglilinis ng colon mo. Ang durian at saka lahat naman ng prutas ay naglilinis ng colon yan eh. Ito lang nga ang pinakamabisa at saka yung papaya.
yung durian puyat at lahat ng klaseng durian. Ito nga lang ang pinaka masarap. So, balik tayo dito sa Coastal Road. Pag mainit kasi ang trabaho, kailangan mo naman mag-relax. Na ito nga yung view ng seaside view ng ating pinakamagandang tulay sa Davao City, ang Bukana Bridge. So, paalam na ulit tayo. Life is like a mighty sea, so tossed and driven. Bellows rise within the heart of every man. Storms so many times will leave the heart with question. You don't need to understand, just hold his hand. I don't need to understand, I just need to hold his hand. Maraming salamat po. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-share at saka mag-like para sa ganung paraan magkakatulungan tayo. Salamat po.